Holy Week experience. Tamang-tama yung kwento natin ngayon kasi Holy Week nga, di ba? Medyo pasensya nga lang kung medyo hindi agad ako nakapag-upload ng video. Medyo naging busy din kasi yung kaibigan nyo. Bago ko pala simulan yung kwento, gusto ko manang i-shoutout si Joshua Villobestre. Salamat pala idol sa pagtangkilik sa mga animation ko ha. Sana ay patuloy kayong magtangkilik pa sa mga susunod na video na gagawin ko. So tara, simulan na natin yung kwento. Kung bata pa ako tuwing mahal na araw, parang feeling ko bumabagal ang mundo. Yun din ba yung feeling nyo? Pero naging masaya din naman ako kasi ang haba-haba ng holiday. Tapos kompleto kami family. Ang tatahimik talaga ng mong barangay namin nun. Walang bumubusina, walang naglalaro, walang sigawan. Sabi din kasi ng lola ko nun, oras ito para magnilay at para alalahanin natin si Jesus. Tama nga din naman. Yung ginagawa namin ay inaayos namin lagi din yung altar namin sa sala. Tapos naalala ko pa noon, busy kami sa pagluluto ng yung parang malapot. Tapos parang may sago, banana, tsaka may kamote. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo kasi yung tawag nun sa amin, binignit. Ganun din ba sa inyo? Sa mga Bisaya dyan, yun, alam kong alam nyo yung binignit. Tapos minsan gumagawa kami ng biko. Yun, isa din yun sa naging paborito ko pag yung lola ko ang nagluluto nun. Ang sarap-sarap talaga magluto ng lola ko ng biko. Tapos, minsan, mag-ihaw-ihaw din kami ng pork sa may likod namin. Parang nagri-grill. Yun, parang selebrasyon namin sa sa pagkabuhay na ni Jesus. Tapos, pag wala na kaming ginagawa, manonood kami ng Life of Jesus sa may sala namin kasama ng mga magulang ko. Ang saya din kasi panoorin nun. Kayo din ba nanood ng ganon? Kasi kami, yun yung parang naging tradisyon na namin magpapamilya na manood ng Life of Jesus pag wala na kaming ginagawa. Tapos, naalala ko pa tuwing Huwebes o Biyernes Santo, sumasama din kami sa prosesyon. Ang daming tao na sumasama nun. Tapos, ramdam ko talaga na parang kasama namin si Jesus sa paglalakad niya patungo sa krus. At ito pa pala yung isa sa ikwento ko sa inyo, yung baby pa ako, parang nasa 6 years old or parang nasa kinder pa ako nun. Naalala ko, pinapasali ako ng yung parang magpagiging anghel, yung magsasadula kayo. Yun, sasali ako, yung tawag sa amin angel, yun, pinapasali ako nila ng mga magulang ko tsaka yung lola ko nun. Nakakahiya talaga pero wala pinapasali talaga ako. Kayo din ba sumasali ng ganon? Kasi ako, pinapasali ako nun pero nakakahiya talaga. Pero okay lang para kay Jesus din naman. At minsan naman, may dula-dulaan sa tapat ng simbahan namin nun. May lalaki na parang si Jesus, may dalang krus, tapos pinapalo-palo, pinahirapan, ipinako. Dati natatakot ako nun kasi nakikita ko yung mga dugo-dugo sa katawan niya. Pero habang tumatanda ako, naiintindihan ko naman. At naalala ko pa noon sa pagkabuhay ni Jesus, tumutunog lagi yung kampana ng simbahan at masaya na ulit. Nagingitian yung mga tao, parang nagsimula ulit yung buhay. Ang saya kasi yun yung araw na pagkabuhay ni Jesus, yung pagkasapit ng linggo. Nung bata pa ako, akala ko talaga tradisyon lang lahat yun. Pero ngayon, alam kong ang bawat katahimikan, ang bawat kandila, at ang bawat luha ay kwento ng pag-ibig. Nung bata pa ako, natutunan kong mahal ako ng Diyos dahil sa sakripisyo niya. Ngayon, dala ko pa rin ang liwanag ng paniniwala. So, ayan lang yung kwento natin ngayon, kaibigan ha. Sana ay nagustuhan nyo yung kwento natin ngayon. At sana sa susunod ay magsusubaybay pa kayo sa susunod na kwento ko. Sana nag-enjoy din kayo sa Holy Week nyo. So, thank you so much for watching. Have a good day. Bye! Please don't forget to like and subscribe para sa next video ko. Bye!